kritikal di umano ang lagay ni Senator Bato de la Rosa. Ito nga daw ay matapos nakayugan ng taong bayan ng maspatan ito sa isang resort around Visayas. Ayon sa ulat, agad daw na isinugod si Senator Bato matapos mabugbog ng taong bayan at kasalukuyan daw itong nagpapagaling sa isang pribadong hospital. Tila ito na nga daw ang wakas ng pagtatago ni Bato dahil bantay sarado na umano ito ng ICC at sakaling makarecover ay dadalhin agad ito sa Netherlands. Hindi ba competent authority ang ICC sa paningin po ni Senator Bato? Sabi ko nga po, yan ay normal na manggagaling kay Senator Bato dahil isa siya sa maaaring makonsider na co-perpetrator. May takot? On his part? Maybe. I cannot answer for him. Pero tandaan po natin, sa aking pagkakaalam, kung di ako nagkakamali, may narinig na din daw po siya na magkakaroon ng warrant of arrest, kaya hindi po siya yata napunta sa Hong Kong. Hindi po ba, kung talagang alam niya na walang warrant of arrest issued by a competent authority, matapang po siyang sinamahan ang dating Pangulong Duterte. And as a matter of fact, dapat nga nauna pa siya kay Senator Robin pumunta sa Netherlands. Yusek, what was the reaction of the President when he learned about the resignation of Secretary Babe Singson from ICI? Napag-alaman naman din po na dahil sa kanyang concern sa kalusugan, ay nagpasabi na po siya na sa kanyang pagbibitiw at dahil nga po magaling po ang si Secretary Babe Singson, pinakiusapan po sa pamamagitan po ni Sec Vince na kung maaari pa ay manatili pa siya. At dahil nga muli may concern po si Secretary Babes, iginagalang po yan ng ating Pangulo at nagpapasalamat po tayo sa napakagaling pong serbisyo po ni Babe Singson. I think, ma'am, one of his concerns ay yung funding for the ICI kasi ang na-mention niya yung 41 million pesos na supposedly funds for ICI sa dyaryo lang siya pero hindi talaga nakarating sa kanila. Was there a lack of government support sa ICI? Ano po ang nangyari sa funding na ito? Ayon po sa DBM, yung SARO po ay as early as September ay nandyan na po. Ang natatangi lamang po siguro nagkaroon ng konting delay ay yung pag-implement po or pagsasagawa po ng MDC at yung Modified Disbursement System. At ngayon po ay maitatanong po natin, yung pondo po ay nasa kanila na. Ma'am, ang kagabi, nagsalita rin po si Mayor Magalong. Sabi niya, nung time niya, nagpalawal din siya ng 30,000 pesos from his own pocket. Hindi na rin daw naibalik yun. And he also mentioned na he heard that one of the members of ICI is also planning to resign to follow the footsteps of Secretary Singson. Meron po ba kayong nakuhang information about this and how will this affect the operation and integrity of ICI? Patungkol po sa sinabi niya na mayroon pang kulang sa kanya, ipinakiusap na po natin since nandiyan na po yung pondo, kung ano po yung pagkukulang sa may mga dapat na bayaran na po agad. At hindi po naman nagkulang ang Pangulo dahil lahat po ng kailangan ng ICI, lahat na maibibigay na tulong po na manggagaling po sa Pangulo, iyan po ay ibinibigay. At patungkol po kung sino pa yung magre-resign, siguro mas maganda po siya na po yung kanyang, siya na po ay yung tanungin. Siya naman po nagbigay ng information. Sorry ma'am, last na lang. Yun po sinasabi ninyo na funds na hawak na ng ICI, buong 41M po. Opo, nasa kanila po. Okay, thank May you. follow-up question po si Ivan Mayrina. May 7. Yusek, good morning. Mismong si Secretary Singson po ang nagsabi na kulang sa ngipin, kulang sa kapangyarihan ng ICI at sa ngayon may mga pending measures in Congress na layong lumikha ng mas pinalakas at mas may kapangyarihang ICI, although ibang it goes in a different name. Ano ho ang tugon ng Pangulo sa mga panawagang i-certify niya as urgent itong mga panukalang ito? Sa pag-aalam natin ay tapos na po yata. At sa Senado ay third reading na po yata. So, hintayin na lang po natin kung ano po yung kanilang versions. At kapag po ito nabasa naman ng Pangulo, ay tingnan po natin. Pero does the President support the idea na kailangan natin ng mas malakas, mas makapangyarihang entity that will investigate corruption in infrastructure projects? Ang lahat naman po ng institusyon na mayroon pong power to investigate, lahat po dapat ay malakas. Meron po silang kapangyarihan. Pero sa ito po kasing isinagawa na ICI, Independent Commission, ito po ay batay lang po sa EO 94
At alam po natin na ang purpose nito ay to maging fact-finding commission. Hindi po para magbigay ng penalty sa hindi a-attend. At ito po ay tulong lamang makapag-concentrate para maimbestigahan, makapag-gather ng documents, facts, data, para po matulungan yung ombudsman o yung DOJ. So, yun po talaga ang pinaka-purpose ng ICI. Ma'am, kanina po sa panayam sa isa sa aming programa, sinabi ni Ombudsman Remulla na ang direksyon po ay bubuwagin na rin ang ICI at ang Ombudsman na ang magte-take charge. Do you have any information to that effect? Sa ngayon, hindi po ako makakasagot patungkol po dyan at hindi pa po rin namin pag-uusapan patungkol po dyan. But since nga po, nandyan naman din po ang ombudsman at napaka-active din po nila patungkol po sa usapin ng mga anomalyang flood control projects, maaari pong maging ganun. Pero as of now, wala pa po tayong pinakadetalye o anumang update patungkol dyan. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, good morning, Yusek. There's a complaint filed before the Ombudsman against Secretary Ted Herbosa over his alleged close ties with a pharmaceutical company, and the complaint concerns possible backdoor influence that no other bidder can enjoy except for that one pharma. Has this reached the President, and considering that this is just one of the 3 other complaints filed against SecTed, does he still enjoy the President's trust? Ngayon po, mai-assume natin na he still enjoys the trust of the President. Tingnan po natin kung ito po'y na-receive na po ng ombudsman at hayaan po natin ang ombudsman na mag-imbestiga po dito. Ma'am, on another issue, former Justice Antonio Carpio says the Executive Secretary and former DOF Chief Recto's move to transfer trust fund from PhilHealth and PDIC would constitute technical malversation over a unique provision authorized in the 2024 GAA, transferring fund balance from those 2 GOCCs. Under the Constitution daw po kasi only the President can transfer savings, and that these trust funds should only be used solely for their purpose. So for PhilHealth, dapat for PhilHealth purposes lang daw po. Nabanggit naman din po ni Justice Carpio ang patungkol sa provision na ito mula sa GAA 2024. At yun lamang po ay sinunod ng DOF at to sweep the idle funds from the GOCCs. Ito naman po ay bago po ito naganap. Inaprubahan po ito ng OSG, Office of the Government Corporate Council, Governance Commission for GOCCs, COA, pati po ang PhilHealth Board. So, sumunod lamang po ang DOF sa pinag-uutos ng, na naaayon po in line with the GAA 2024. Ma'am, just to follow up, ang sabi po ni Justice Carpio, it's undue delegation of authority. As a lawyer yourself, what do you think po? Muli, sumusunod lamang po sa batas. Kung meron man ang constitutional dito, tingnan po natin kung yung provision mismo sa GAA 2024 ay magiging issue. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Good morning. Yusek, may inaasahan po bang service recognition incentive ang mga empleyado ng gobyerno? And kailan po ito maibibigay? Ba't nakangiti si Alvin? Direktor na ka rin. Hintayin po natin yung EO. Para lang po sa kapanatagan ng mga government workers. Siguradong maibibigay po ba? Bago po ilabas yung EO? Basta may good news. Hintayin po natin yung EO. Maraming salamat po, Yusek. Thank you po. Alam na po. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Yusek, meron na po bang tugon ang kampo ni Vice President Sara Duterte dun po sa pahayag ng Pangulo na bukas siya sa dialogo sa Vice Presidente para sa pagkakaroon ng pagkakaisa sa bansa? Since ang Pangulo po ang nag-offer nito para maipakita yung kanyang sinseridad, yung kanyang pagiging seryoso, wala po ba siyang unang hakbang para mangyari po yung dialogo na ito? Pwedeng i-correct po natin. Wala po tayong sinabing nag-initiate. Ang Pangulo po, even before, ito po ay napag-usapan na sa isang podcast. Natatandaan niyo po ba yon nung tinanong ito ni Katuning? Ang Pangulo ay open sa lahat
ng gustong makipagdialogo. Kahit sino na may concern at maaaring mapag-usapan, hindi lamang ang Vice Presidente, sa lahat, open ang Pangulo sa anumang discussion para po, for the unity sake. Yun po yung ibig sabihin natin. So kung meron po pagpapahatid na mensahe ang Vice Presidente, siguro po si spokesperson na naman po niya ito dapat na itanong. Another topic lang po, reaksyon ng palasyo doon sa sinasabing parang credit grabber po ang Pangulo, doon po sa Bukana bridge na inopen po, na sinasabi po niyang naaprubahan ng mga 2022 at 2018 pa daw po yon under the previous administration. Sino po ang bumabatikos? Sino po ang nagsabing credit grabber? Parang wala po tayong nadinig na gano'n. Wala akong konteksto. So, kung hindi natin alam kung sino nagsabi at ito ay sa tabi-tabi lamang, hindi na po natin ito dapat pansinin pa muna. Dahil alam naman po natin, sa ngayon po, ang sinabi po na Bukana Bridge ay natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Sunod na tanong mula kay Gilbert Perdes, DWIZ. Good morning po, Yusek. Tinanggihan po ni Congressman Pulong Duterte yung imbitasyon po ng Independent Commission for Infrastructure ukol po sa investigasyon doon po sa flood control project sa Davao. Sa halip po ay inirekomenda ni Duterte na imbestigahan po ng ICIC Pangulong Marcos at ang unang pamilya po. Ano pong reaksyon ng palasyo po dito? May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. It means you are responsible for the consequences of your own acts. Marami na po mga mabatas na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. Nagbigay ng kanilang mga response, ng kanilang mga nalalaman, at kung walang itinatago, di dapat magtago. Yun lang po. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, tulad po na nabanggit nyo sa opening natin kanina, pinapakita po ng Pangulo ang kanyang pagpapahalaga at matatag na suporta sa kasundaluhan. Nagkakasunod-sunod po yung bisita niya sa mga kampo, ang anunsyo niya ng dagdag na base pay, subsistence allowance. Ang tanong po does the President feel the need to show this support to the military at this time? Hanggat may oras po ang Pangulo, hindi po ito dapat kino-question. Ang pagbisita sa ating mga kasundaluhan, sa mga uniformed personnel, ay nararapat lamang po bilang Commander-in-Chief. So wala po itong kinalaman kung merong mang issue ngayon, obligasyon po ng Pangulo na bisitahin sila. At ito po ay nagkataon lang na bukod po sa pagbisita yung mga anunsyo ng dagdag na benepisyo sa mga sundalo, nagkataon lang na ito po ay nangyayari sa panahong may mga panawagan for the military to withdraw support from the administration. Kung nararapat po silang bigyan na mas magandang ayuda, pagtulong, kailangan naman din po nating bigay dahil ang kanilang sakripisyo po sa bayan, buhay po ang nakataya sa kanila. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, on a related topic, still on the military, the Kilusang Mayo Uno is criticizing the timing and the intention of the Marcos Jr. administration in increasing the base pay of all military and uniformed personnel. In their own words, they said na kakaibang timing nga naman itaas bigla ang sweldo ng mga pasistang tropa ng Estado kung kailangan nasusukol ka na sa galit ng taong bayan sa sindikatong korupsyon. How does the palace explain to the public kung bakit po nag-implement ng base pay hike when talks of a possible military reset or ouster are rife in public? Ang pagkilala po sa mga kasundaluhan natin, hindi po ito nababatay kung ano po ang nangyayaring ingay ngayon. Mga political noise. Karapatan po nila at dapat lamang pong kilalanin ang kanilang pagiging bayani ng ating bayan. So sa mga ganyan mga usapin, mga negatibo na ibinibigay at pinupukol sa Pangulo, hindi po ito magpapatigil sa Pangulo para bigyan ng tulong ang ating mga kasundaluhan. Ma'am, the same group is also questioning bakit daw po mayroon ng daily subsistence increase for the military personnel. Merong increase sa base pay, pero yung mga ordinaryong manggagawa who underwent a process of a legislative wage hike, hindi pa rin daw po nag-grant yung hinihingi nilang 200 peso a regional wage increase. Hindi po yun sakop ng Pangulo.
Sa Pangulo po, sa DOLE po, nakikita po natin, meron pong pagtaas ng mga sweldo sa mga regions at hindi po nila yan makakaila. Hindi po pinapahinto ng Pangulo ang pagtataas ng sweldo na within his power. Pero yung pagtaas po, binabanggit nila na halagang 200 at yan po ay nasa kamay na po ng Kongreso. Just a follow-up question. The DOLE is under the executive branch and therefore under the president. Why can't the president push for the wage hike of ordinary Filipino workers? Meron po tayo sa tripartite board, meron po increase. Hindi po ito makakaila. Yung sinasabi po nilang wage hike na 200 pesos, ito po ay saklaw ng Kongreso. So hindi naman po nakikialam ang Pangulo sa trabaho ng Kongreso. Sunod na tanong mula kay Bea Cupin Rappler. Hi, ma'am. Good morning. A Rappler investigation based on SEC documents and data from government websites found that Justice Undersecretary Jojo Cadiz has ties to a major construction company that was only incorporated po in 2023 through Yusek Cadiz's son, who was 19 at the time, 21 na siya ngayon, I believe. JSJ Builders Incorporation, the investigation found won more than 200 million in projects in Ilocos Norte since its incorporation 2 years ago. Yusek Cadiz has also been accused by former legislator Zaldico of supposedly acting as a bagman for the president. First question, ma'am, is the president aware of his former aide's ties to this contractor, or has he since been made aware, given po the prohibitions under the Constitution? As of the moment, we have not talked about that. But if there's a need for investigation on that issue, so let the investigation be done. And on that note, ma'am, does he still enjoy the president's trust, and will he remain in the DOJ despite, again, these links and the claims that have been made against him? Sa ating pagkakaalam, siya po ay nag-submit na ng kanyang resignation. Sa ating pagkakaalam, bibigyan ko lang po ng update. Has it been accepted? No. Bibigyan ko po kayo ng update. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Reaction lang po ni Presidente. Kasi kahapon po si Majority Leader Sandro Marcos humarap po sa ICI. Ano po ang naging tugon dito ng Pangulo? Since sinabi din po ni dating DPW Secretary Babe Singson na tila po nabigla si Majority Leader Sandro Marcos sa mga itinanong sa kanya. Unang-una, bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente, hindi takot, matapang na humarap sa investigasyon, hindi nagtago, nagbolontaryo pa, kinilala ang ICI, hindi tulad ng iba. So, doon pa lang po, bilang magulang, ay proud sila sa kanilang anak. At nagulat, siguro, hindi natin alam, hindi po ako privy sa naganap na hearing. So, hindi natin alam kung ano ang kinagulat. Nagulat ba siya sa bagong facts? Nagulat ba siya sa bagong data na malamang ay hindi niya alam? So, I cannot speculate on that. Thank you, ma'am. Ivan Mayrina, Jimmy. One quick question, follow-up question on Yusek Cadiz. Can the Palace confirm na si Yusek Cadiz po ay associate ng Pangulo or aide niya at some point? Wala po ako mako-confirm sa ngayon. Thank you. Isang tanong mula kay Eugene Fernandez, IBC. Yusek, with the recent report of PSA regarding the inflation, it went down to 1.5 from 1.7 last month. Does the Palace satisfied with this decrease with regards to the inflation rate po? Maganda ang ipinapakita na pagbaba ng inflation rate. Dahil nga sabi natin, hindi maiiwasan because of the political noise na talaga naman maaapektuhan ang ating ekonomiya. At kapag ka naman po ito'y natapos na at naipakita naman ng Pangulo kung ano ang reason kung bakit kailangan magkaroon ng pag-iimbestiga at tingin natin mas lalong magtitiwala ang taong bayan sa Pangulo. Sabi nga natin, may mga pagkakataon hindi siguro popular ang iyong desisyon dahil makakaapekto mismo ito sa iyong administrasyon. Pero anong pipiliin mo? Popular na desisyon o right decision? So sa Pangulo, ito yung tinatawag nating right decision. Kahit ano pang mangyari, maapektuhan man pansamantala ang ating ekonomiya, ang taong bayan, basta dapat maituwid ang tama.
Yusek, just a quick follow-up. I would like to also ask the reaction of the palace since browsing through the comments dun sa recent post ng PSA regarding the inflation rate, parang hindi naniniwala yung maraming tao regarding the decrease of the inflation rate. May reaction po ba tayo regarding that? Maraming mga tao malamang na hindi maniniwala dahil hindi naman sila ganun ka-aware kung paano tumatakbo ang ekonomiya. Marami rin talagang ordinaryong tao, simpleng tao na minsan ang ganito mga masyadong technical ay talaga namang hindi maiintindihan. Pero saan pa po ba tayo maniniwala? Hindi po ba sa records? Yusek. Sa pantanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, going back to Jojo Pasko ba to? Cadiz. Pang Christmas gift na ba Merry to? Christmas, Undersecretary. just on Jojo Cadiz, when did he exactly resign? Hindi ko, ngayon, natanong ko lang po yan sa DOJ, hindi ko po natanong kung ano yung exact date. Okay. So, bibigyan ko po kayo ng pinaka-update. Okay. Ma'am, how does the palace respond to observations na yung mga officials close to the president or at least in the executive branch, nagre-resign lang po sila kapag naibabalita na or naisisiwalat na yung alleged involvement nila dito sa mga anomalies in government. Take for example, Jojo Cadiz na yung 19-year-old son apparently is the head of a construction firm na nanalo ng millions of pesos in government projects. Hindi ba dapat ikatuwa ng tao, ng taong bayan? Kung meron mang mga tao na kaalyado ng Pangulo at kapag ka na-involved, kahit wala pang desisyon o wala pa man judgment, ay umaalis? Hindi po ba mas magandang tignan yon? Mas maganda po yon dahil ibig sabihin, hindi nagtotolerate ang Pangulo kung mayroon mang mga taong maaaring nasasangkot, although wala pang judgment. Hindi tulad ng mga nakaraan, kahit nandiyan na yung mga pangalan, nag-i-stay pa rin, kahit malaki na ang issue about sa corruption. Ma'am, but does the palace see a need to sift through its officials once more, considering that Jojo Cadiz has been there, the corporation of Jojo Cadiz's 19-year-old son has been there since 2023? Is there a need to, sift through, review again yung mga dealings and other ties of officials sitting in high-ranking positions in government? Katulad po niyan, kung sila ay nai-involve at alam nila na maaari sila masangkot kahit wala silang kasalanan. Paggalang ito sa Pangulo mismo nila, para sila muna ay umalis. Sila ay mag-resign. Paggalang ito sa taong bayan, paggalang ito sa Pangulo. So, alam nila ang gusto ng Pangulo. Dapat masawata ang korupsyon. Huling tanong mula kay Heidi Sampang, DZAS. Good morning, Yusek. Siguro po nabalitaan na rin po ng palasyo yung nakakasang kilos protesta next week po ng grupong Manibela, the Transport Group. So, meron po bang plano ang Pangulo na ipasilip po or silipin po niya yung mga concerns po ng transport group na ito like abuse daw po sa LTO, sa mga delay po ng release ng jeepney registration papers po nila? Opo, ipinag-utos naman po sa pamunuan po ng DOTR. Tignan po mabuti kung ano po ang hinaing ng grupo ng Manibela. So, kailangan po rin itong maresolba. Kung meron naman po talagang batayan ang kanilang reklamo, dapat po ito masolusyonan kaagad. Pero meron din po bang pakiusap ang Malacanang? Kasi plano rin po ng grupo na i-extend pa po kung more than 3 days pa yung kanilang kilos protesta. Kawawa naman po yung mga commuters natin, lalo na po ngayon holiday season. Opo, tayo na rin po mananawagan sa grupo ng Manibela. Alam naman po natin, Christmas season. Baka naman po pwedeng ipamasko nyo na. At mapag-usapan na lang po kung ano man yung mga hinaing nila. Pag-usapan po para ma-resolve agad. Thank you, Yusek. Thank you. Balik sa iyo, Yusek. Salamat. 20 araw bago magpasko, Merry ang kapaskuhan ng ating siyam na mga kababayan na makakauwi na sa bansa matapos na mabihag ng rebel group ng Houthi sa Yemen. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., excited na ang pamahalaan na salubungin sa Pilipinas kasama ng kanilang mga mahal sa buhay ang 9 na marino na nailigtas mula sa lumubog na MV Eternity Sea sa Red Sea noong Hulyo. Lula ng MV Eternity Sea ang mga marino noong sila ay mabihag ng Houthi rebel group sa Yemen habang naglalayag sa Red Sea.
Sa ngayon, sila po ay pauwi na sa Pilipinas. Dumating sila sa Oman mula sa Yemen noong Miyerkules at sinalubong ng mga tauhan ng Philippine Embassy sa Muscat at ng Department of Migrant Workers. Lubos ang pasasalamat ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Foreign Affairs sa pangunguna ni Secretary Maria Teresa Lazaro, sa DMW sa pangunguna ni Secretary Hans Kakdak at sa Philippine Embassy sa Oman upang masiguro ang kaligtasan ng mga marino. Nagpaabot din ng pasasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa Oman government, lalong-lalo na kay Oman Sultanate, Sultan Haitham bin Tariq, sa kanilang walang tigil na tulong sa Pilipinas upang pasigurong ligtas ang mga marinong Pinoy. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Marcos Jr. sa mga mahal sa buhay ni Nel Roy Fanner na nasawi noong na inatake ang MV Eternity Sea. Para kay Pangulong Marcos Jr., palaging una ang seguridad at kapanganan ng mga bagong bayani, sa laot man o san mang panig na mundo. Mas mabilis at mas abot-kayang internet. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot-kaya ang internet para sa lahat, nagpapasalamat ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa lahat ng mobile providers kagaya ng Globe, Smart, Dito at iba pa sa pagbibigay ng mas mura at sulit na data promo. Ayon sa datos ngayong 2025, mas mababa ng 17% na ang presyo ng data kumpara noong 2024. Halos 10 piso ang ibinaba sa bawat 10 gigabytes. Ibig sabihin, mas mahaba ang browsing, mas maraming content, mas malinaw na video calls, at mas sulit ang bawat piso. Bunga ito ng Oplan Bantay Signal ng DICT kung saan libo-libong mamamayan ang nagpapadala ng signal test. Dahil dito, mas makakaasa ang taumbayan sa mas mabilis na internet connection sa kanilang mga lugar. Nakabantay din ang DICT kasama ng taumbayan para tulungan ang mga telecommunications companies na pagandahin ang mga serbisyo pa nila. Kaya naman, ituloy lang ang pagpapadala ng signal test. Dahil sa ilalim ng bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos Jr., ang bawat isa ay magbabantay para sa mas mabilis na internet connection sa bansa. Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Ngayong araw ay makakasama natin via Zoom si MMDA Chairman Don Artes, na kasalukuyan nasa Paco Pumping Station upang maglagay ng stop log upang maiwasan ang pagbaha sa nasabing lugar. Tatalakayin din natin ang mga hakbang na ginagawa ng MMDA para ma-decongest ang traffic sa Metro Manila, bunsod ng holiday rush. Magandang araw po, Chairman Don Artes. Magandang araw sa iyo, Yusek Claire, at sa inyong tagapanood. Kasama ko po si Yorme. Magandang umaga po, Mayor Isko Moreno. Good morning po. Magandang umaga daw. Mike. For the past 3 weeks, Chairman Artes taking the lead. Of course, kasama rin natin DPWH at saka yung kanilang mga foreign consultant. Nakakaawa kasi Yusek yung mga taga-Paco. Kahit walang ulan nabaha because nasira yung ating floodgates. Opo. So, go ahead na po, Sir Don. Don, thank you. Opo. Thank you, Mayor po. Thank you, Mayor. Thank you po sa inyo. Yusek, magandang ulit. So, ito po yung stop log na ikakabit natin, Yusek, temporarily para maiwasan po yung pagbaha dito sa Paco habang ginagawa yung floodgate. Okay. Sir, meron ba akong yung mensahe dahil medyo marami na po ang namumblema patungkol po sa traffic dahil sa nalalapit po na Kapaskuhan? Opo, sobra po kasi ang volume ng sasakyan. We expect it dahil sa ating pong datos, last year ng same week
first week and second week ng December, umaabot po talaga ng 450,000 ang vehicles sa EDSA alone. Yan po ay more than the 250,000 capacity. Pero ginagawa naman po natin ng paraan, may mga adjustments po tayong ginagawa, lalo-lalo na po yung clearing ng mabuhay lanes. It's just that talaga pong sobra yung volume, kaya nga po ini-encourage natin yung ating mga kababayan na gumamit po ng bus carousel at yung pong ating MRT at mga LRTs. Nakipag-coordinate na rin po tayo sa DOTR para i-extend po yung pong biyahe ng MRT at mga LRT at yung po mga pampublikong transportasyon para po may masakyan ang ating mga kababayan at hindi na sila magdala ng sariling sasakyan. Yung sa nangyari naman po sa Marcos Highway, nagkasabay-sabay po yung sale doon po sa mga malls na outside ng jurisdiction ng MMDA. Kung nyo po matatandaan, pinagbabawal po natin ang mall sale dito po sa Kamaynilaan. So, yun po yung reason. Dahil po dito sa may parking Rizal, may mga mall sale, nagkasabay-sabay po yung paglabas at nabulunan po. Pero kahapon, nagpulong na po tayo sa pangunguna ng MMDA, kasama po ang LGU ng Marikina, Pasig, Quezon City, Cainta at Antipolo at nag-propose po tayo ng mga mitigating measures para hindi na po maulit. At mamaya po may ocular inspection po tayo today, mamayang hapon, para po tingnan yung aming proposal at para mag-agree po ang lahat po ng mga LGUs na may access po dito po sa Marcos Highway, Yusek Claire. We can get questions from the media. Marisol Halili. Marisol Mali, sorry, GMA7. Chairman Artes, magandang umaga po sa inyo. Si Mariz Umali po ito. Good Chairman, morning. yung mga binanggit niyo po kasi na mga immediate solutions, actually ginagawa na rin po yan previously, even prior to the extreme gridlock that was experienced by motorists, especially in Marcos Highway. Pero sa kabila po ng mga ginawa pong mga interventions na ganun, nangyari pa rin po yung 6-hour na matinding gridlock po sa Marcos Highway. At hindi lang naman po sa Marcos Highway nangyayari yan. Nangyayari po siya sa maraming pangunahing mga kalsada. Ano pa po ba ang mga karagdagang solusyon dahil nga po sa matinding volume ng mga sasakyan, hindi naman nadadagdagan yung mga kalsada natin. So, paano po ba mangyayari? Well, yung mga interventions naman po natin ay tuloy-tuloy, like clearing ng mga mabuhay lanes. Yung po sa Marcos Highway, nagkasabay-sabay po meron din po kasing operations ang DPWH regarding sa overweight na mga sasakyan na inirequest na po natin kay SecBins na magkaroon muna ng moratorium dahil nakakaharang din po at nagiging obstruction sa daan. Ganon din po, hindi po coordinated kasi yung mga truck ban sa mga LGUs po. So kinausap na po natin sila na dapat coordinated kasi ang nangyari po, yung mga naipit po na hindi makapasok sa mga LGUs ay pumarada sa karsada na nagkaroon din po ng pagsisikip. Ganon din po, kinausap din po natin yung mga LGUs regarding mall-wise sale. Dapat po siguro ipagbawal din muna po dahil nagkataon po, pagkasara po ng mall, sabay-sabay po naglabasan na talaga naman pong naging dahilan ng sobrang bigat ng daloy ng traffic. Tapos nung nati-traffic na po, yung pong mga kababayan natin, yung iba nag-counterflow, hindi na po sumusunod sa enforcers na naging reason. Kaya na-overwhelm din po yung ating mga enforcers. So, magkakaroon po tayo ng additional deployment ng mga enforcers natin, lalong-lalo na po dito sa Marcos Highway. At nangako naman po yung mga LGUs na tutulungan din po tayo sa pag-enforce po ng traffic rules.
Chairman, just to follow up, I understand that you've already responded to the COA report or the COA findings dun sa mismong report na yon. But just for the record, pwede po bang mahingi yung dahilan bakit po meron naman po palang budget na nakalaan for traffic management problems and flood control projects. Pero ano po yung naging dahilan para sa mga delayed project implementation, procurement issues, at nagkaroon pa ng commitment fee na abot sa 37.4 million pesos na kailangan ibalik, no? Dahil nga dun sa na-incur ninyo na from 2018 to 2024 na hindi nagamit or hindi nagamit yung mga budget na yon para sa mga proyekto sa tamang oras, kaya kailangan i-commit ulit yung budget na yon. Ano yung yan pong project na yan ay yung Metro Manila Flood Management Project na funded po ng World Bank. Yan po pertains to minimization ng solid waste sa ating waterways. Inabot po kasi yan ng pandemic. Nasabi nyo nga po na ang period na covered niyan ay 2018 to 2024. So yung bulk po ng delay niyan happened because of the pandemic. Pero sa ngayon po nakaka-catch up na po tayo. In fact, satisfactory po ang rating na ibinigay sa atin ng World Bank. In fact, about a week or two ago, nag-meeting po kami ng mission ng World Bank at wrapping up na po tayo. At we can assure the public na inayos na po natin yan, nakaka-catch up na po tayo, at magagamit po ng tama yung pondo for the purpose intended. Sorry, one last. Merong 1.028 billion pesos na hindi nagamit noong 2024. Sayang kasi dahil supposedly para sa mga pang-traffic management yan. Ngayon, ang tindi-tindi ng mga na traffic na dinaranas natin, pero may budget pala na ganun kalaki. Hindi po lahat yan sa traffic. Ang bulk po niyan ay sa flood management po. Okay. So, okay. Next question, Eden Santos, Net 25. Chairman, good morning po. Bakit po yung mga mall owner ang parang sinisisi natin sa matinding traffic dahil sa kanilang mga mall sale? Na alam naman po natin na sa mga ganitong season lang sila nakakabawi sa kanilang operation expenses sa buong taon. At kung magpapatupad po tayo ng pagbabawal sa mall sale ng mga mall owners po, paano natin ito gagawin para po sumunod sila? Unang-una po, hindi naman po natin sinisisi ang mga mall owner. Ang sinasabi lang po natin, pinakikiusapan po natin sila na kung maaari ay huwag po mag-mall-wide sale dahil nga po nagkokos po talaga ng sobrang bigat na daloy ng traffic na na-experience po natin last Saturday dahil may mga malls po outside of NCR na along Marcos Highway na nag-mall-wide sale po. At nakita naman natin yung epekto. So yan po ay pakiusap natin sa mga mall owners na kanilang naman pong tinutugunan dahil alam din naman po nila na sobra po yung nagiging pagbigat ng daloy ng traffic pag meron pong mall-wide sale. So hindi naman po natin sinisisi. At kung yung sa commerce naman, hindi naman po natin pinagbabawal yung sale per se, per store. Ang pinagbabawal lang natin ay yung mall-wide sale na kabuuan po ng mall ay lahat po ng stores ay may sale. So hindi naman po yan nakaka-restrain ng trade. So at nag-agree po sila dyan dahil pag sobra rin po ang traffic, nawawala po yung foot traffic sa kanilang mga malls, ay nadi-discourage din po pag pumunta yung mga mamimili at nakakabawas din po sa sales nila. So hindi naman po natin sila sinisisi. Okay. Pero doon po sa sale kasi po rin ang hinihintay ng ating mga kababayan, ano, para makapamili po sila ng mas marami-rami doon sa kanilang budget, lalo na po kung 500 pesos lang para sa kanilang Noche Buena. Kung ibabawal po natin yung sale, baka hindi na rin sila makabili ng mas marami-rami. Again, uulitin ko po, hindi po namin pinagbabawal or pinakikiusap na ipagbawal yung sale.
Ang sinasabi lang po namin, huwag sabay-sabay na buong mall ay sale. So on a per store basis, pwede pa rin pong mag-sale. Thank you. Any more questions? Tristan Nodalo, Newswatch PH. Hi, good morning, Chairman Artes. Sir, allow me to shift to a different topic lang po. Na-announce na po or nasabi ng DPWH at DOTR that they are planning to resume or at least simulan na po yung EDSA rehab sa 2026. May timeline na po bang wino-work out din yung MMDA? And na-address na po ba yung mga problema na na-encounter in the past na di kaya po na-suspend yung pagre-rehab ng EDSA? And this time, next year, kaya na po ba talagang masimulan ito? Well, magpupulong po kami to finalize sa, I think, December 17. Last week, nag-meet po kami ng DOTR, Sec Banoy, at si Sec Vince para nga po planchahin yung details at yung mga naging problema at issues na encounter noong nakaraan na planilano na i-rehab ang EDSA ay sa tingin ko naman ay na-address namin. So, i-announce po namin yung detalye sa December 17 po. I think we have one more question from Let Narciso, DZRH. Chairman, balikan ko lang po ulit yung traffic. Kasi yung mga motorista nagrereklamo rin po na maging sa mga skyway ay traffic. So parang nagbabayad sila ng mahal tapos para sana makaiwas sa traffic, pero pagdaan nila ng skyway, traffic pa rin. Nakipag-usap na po ba kayo sa mga operator at anong sabi nila? Well, DOTR po ang may jurisdiction dyan. Outside na po ng jurisdiction namin yung TRB at DOTR, particularly yung mga NLEX at SLEX. Pero again, we'll communicate po with DOTR para po ma-address din yung concern kasi nag-spill over din po yan sa major thoroughfares natin pag barado po ang SLEX at NLEX. That is the last question, Yusek. Thank you. Thank you very much, MMDA Chair Don Artes and also to Mayor Isko Moreno. Maraming salamat po. Thank you. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. First question from Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. May ilang mambabatas po na hindi kontento, gaya ni na Representatives Leila de Lima at Chel Jokno, dun sa pakiusap lang ng Pangulo sa Kongreso na gawing prioridad yung ilang panukalang batas kabilang yung Anti-Political Dynasty Bill at Independent People's Commission. Ang katwiran nila, ma'am, kung sincero ang presidente at talagang gusto niyang maisabatas itong mga ito, bakit hindi sinertify as urgent? Ano pong sagot ng palasyo dito? Unang-una po, ito ay Congress at executive na priority bills. Alam po natin yan at nagbigay na po ng mensahe ang Pangulo na ito ay unahin. At pag-aralang mabuti para maipasa kaagad. Malinaw ang mensahe ng Pangulo. At malinaw din naman po ang sinasabi ng konstitusyon kung kailan lamang po, kailan kailangan mag-certify as urgent ng bill ang Pangulo. Ito ay kung may tinatawag ng public calamity or emergency. So, naaayon naman po sa konstitusyon ang ginagawa ng Pangulo. Hindi naman ibig pong sabihin na hindi sinertify as urgent ang isang bill, ay hindi na po sincero ang Pangulo. Kaya po, binigyan niya ng mensahe, malinaw, priority bills po ang 4 na legislative measures. And what motivated the President, ma'am, to finally push for the swift passage of these bills? Naging factor po ba somehow yung galit ng publiko sa mga politiko, sa corruption sa gobyerno? Yung 4 na bills na pinag-uusapan natin? Unang-una po, naiiba na po yung political landscape. Nakikita natin na mayroong mga umaabuso na politiko, may nagpapaikot ng batas. Public demands a fairer system. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taumbayan at hindi ng iilang mapang-abusong politiko. Nais ng Pangulo na ang taumbayan ay makapamili ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. Next question, Ana Felicia Bajo, GMA News Online.
Morning, ma'am. Ma'am, what prompted the president to support the anti-dynasty bill, given that when he was still a presidential aspirant, he said that there is nothing wrong with political dynasties? Ma'am, let me just read what he mentioned in January 2022. Why would you make political dynasty illegal? Paano kung yun ang gusto ng tao? The perception is political dynasty is bad, which is not the case. You are targeting a very specific group in society. Ang politika naman is all about performance. If you're worried about dynasties, then take everybody to an election. So ma'am, may we know what changed his mind? Katulad ng sinabi natin kanina, nagbabago ang political landscape. Maraming umaabuso. At tama naman ang Pangulo, ang kapangyarihan ng pagboto ay nasa kamay ng taong bayan. Pero dahil dito, may mga naaabuso, nais ng Pangulo na ipabatid sa taong bayan na kayo ay may choice. Choice na naaayon sa merito, hindi lamang dahil pare-pareho ng apelido. Ma'am, quick follow-up lang po. How does the president define dynasty? And what are the provisions does he intend to see in the measure? And confident ba, ma'am, yung Palace na this bill will be pushed in both chambers of Congress given na we know for a fact that some lawmakers actually hail from dynasties? Kaya nga ang bilin ng Pangulo, aralin tong mabuti para maging tama ang definition ng dynasty. Thank you, ma'am. Next question, Tristan Nodalo, Newswatch. Good morning, Yusek. Lumabas din po kamakailan, from former presidential spokesperson Harry Roque, and sabi rin po ng lawyer ni Senator Bato de la Rosa ay may information po sila about an ICC warrant against Senator Ronald de la Rosa. If it truly exists, is the palace prepared to enforce it, and how? Kung meron silang alam, di ipagbigay alam nila sa lahat. Sa ngayon ay wala pa pong kumpirmasyon kung mayroong natanggap na paabiso patungkol sa existing warrant of arrest. Sa ating pagkakaalam, even the ICC could not confirm the issuance of the said warrant of arrest. So, hintayin na lamang po natin kung talagang magkakaroon ng issuance ng warrant of arrest ang ICC. But follow-up lang po, this early on, you have Senator Robin Padilla saying publicly giving advice to Senator De La Rosa that he should never surrender to a foreign power. Does Malacanang see this as encouraging to non-cooperation? And ano pong mensahe nyo kay Senator De La Rosa who has been absent rin sa Senate for quite some time? Ang mensaheng ganyan ay nagpapakita lang ng mga taong ayaw sumunod sa batas. Kapag ka po naman may valid warrant of arrest, alam naman natin kung anong dapat gawin. Hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang ang humanap sa kanila dahil trabaho nila to. Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. At kung payo natin kay Senator Bato, hindi po ako ang kanyang lawyer. Next question, Chloe Hofana, Business World. Hi, Yusek. Regarding lang po sa General Appropriations Bill for next year's budget, will the President certify this as urgent given his historically he certified the bill as urgent? Hindi ngayon. Hindi. Ngayon. Hindi. And that's for a fact, Yusek. Dahil patapos naman na sila at sa ating pagkakaalam, bago magpasko ay isusumitin nila yung enrolled copy ng GAB. In other matters, Yusek, yesterday, the peso hit an all-time low of 59.22 against the US dollar, and just this morning, it touched 59.25. Analysts say this is due to a strong US dollar and a weak local confidence. May we get the Palace's reaction on this, and what steps is the administration considering to address the currency's continued weakness? Opo, we are working with the BSP and the economic team at bukas po ay magkakaroon po sila ng meeting. So bukas maaari ko po kayong bigyan ng update. Quick follow-up lang po. Does the administration worry that the peso's weakness will further stoke inflation, especially with the holiday season approaching? Tignan po natin. Malamang ay matatalakay ito bukas. Next question, Janelle Maribok, UNTV. Magandang umaga po, Yusek. Pinakakasuhan na po si Atong Ang ukol dito sa missing sa Bungeros. Ano po masasabi ng palasyo dito dahil sa mga nakalipas, nagsalita rin po ang Pangulo ukol dito? Ang nais naman lagi ng Pangulo ay dapat kung magsasampa ng kaso, ito'y naaayon sa ebidensya. Ayaw niya po ng agarang pag-iimbestiga tapos walang ebidensya dahil kawawa naman din po ang mga inosenteng tao. Kaya muli, sinasabi natin, hindi katulad ng iba, ang Pangulo po
ay nais na puro ebidensya ang gamitin. Hindi madalian. Pero paano natin maialis yung pangamba pa rin ng ilan na baka magkaroon ng special treatment dito sa kaso ni Ang? On whose part? Special treatment? DOJ ay on the part of the DOJ, meron po silang resolution mismo. Resolution nagpapakita ng prima facie evidence na merong reasonable certainty of conviction. So, nasa kamay na po ito ng korte. So, special treatment for the court? We cannot say that. We cannot speculate on that. Thank you. Thank you. Next question, Eden Santos, Net 25. Yusek, regarding po sa mga kaso ng HIV/AIDS sa Pilipinas, medyo alarming na po yung pagdami. Merong 250,000 Filipinos live with HIV. Meron na po ba tayong update dun sa figures kung ilan po talaga? At ano po yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno natin para matugunan po yung sa pangunguna ng DOH yung mga pasyente po na mayroong AIDS sa ating bansa? Opo, nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DOH at sinasabi nila based sa UNAIDS 2024 Global HIV Data, may estimate na population po tayo ng 217,700 people living with HIV at with 30,800 annual new cases of HIV infections. So sa ngayon po ay pinapalawak po ng DOH ang testing sa lahat ng mga bukas centers at pinapapasok na rin po sa bawat primary care facility sa pamamagitan ng pagrepaso ng yakap para ito'y maisama itong ating mga kababayan na living with HIV. At ang DOH na rin po ang bumibili ng pre-exposure prophylaxis na nakakatulong sa pagpigil ng paghawa. Sa bahagi po ng Calabar Zone, mataas po ang mga kaso ng HIV. May we know kung meron pong nabanggit na dahilan ng DOH, bakit po doon nakakapagtala ng mataas na kaso po? Alam naman natin po ang top 3 regions, no? At kung bakit nagiging prevalent or lumalaganap ito. Ang una pa rin po, ang reason ay yung sexual contact. So, siguro mas maganda po talaga na mas malalim na pagbibigay informasyon sa mga publiko ang maaari lang sapitin kapag hindi sila responsable sa kanilang mga aksyon. Follow-up question from Maris Umali, GMA 7. Hi, ma'am. Just a follow-up on the traffic and COA report. With the COA findings, does the President have any specific directives to hold specific agencies accountable, like, for example, the MMDA and some concerned DPWH offices, to make sure and to ensure that the long-standing inefficiencies will no longer contribute to the worsening traffic situation in Metro Manila? Alam naman din po ng MMDA, alam din po ng DOTR, alam din po ng ating mga ahensya kung ano ang nais ng Pangulo. Dapat lahat ng problema magawa ng solusyon. May mga pagkakataon lang siguro na may mga instances na hindi agad-agad na kayang solusyonan. Especially pagka yung patungkol sa traffic, pag itong klaseng season. Pero ginagawan po ng paraan, katulad ng sinabi po ni MMDA Chair Don Artes. Pero ma'am, yung sa mismong inefficiency in the procurement of materials, equipment, tapos yung mismong delays in the project, yun po kasi yung naging problema eh. Kaya parang may mga budget na hindi nagamit. Well, sinabi niya for flood control yun, but still, it's for a project na dapat nagbenepisyo ang mga mamamayan pero hindi nagamit. Tapos yung iba nasusoli sa National Treasury when in fact there's actually a fund that is supposedly intended for those projects. Yes, opo, tama yan. Kaya po tinututukan na rin po ng DPWH yung mga patungkol po dyan para po maiwasan ang ganyang klaseng delay. At ang delay po kasi alam natin ito ay hindi magandang epekto
ng serbisyo para sa taong bayan. So tututukan po ito ng DPWH at ng MMDA at yun din po naman ang utos ng Pangulo. Thank you, ma'am. Next question, follow-up question from Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, actually it's about the party list reform, no? Kasi na-mention nyo kanina, the President wants the abuses addressed and the political landscape has changed. But it's in relation to the dynasties. Now, ano po bang mga thoughts ng ating Pangulo hinggil sa present party list system ngayon? The general rule. The general idea na meron ang party list. Pero sabi nga natin, kung ano man yung bill na yan, aaralin ng Pangulo. Mahirap po kasi magbigay ng opinion ngayon, but ang nasa paningin ng Pangulo ay kung ano ba ang sinasabi patungkol sa dynasty. Mga magkakamag-anak na nasa politika. At sa ngayon po ay lahat po ng mga previous bills na hindi naman napasa, i-calculate po ito at aaralin po na mabuti. Ano po kaya yung mga particular concerns ng Pangulo hinggil sa kasalukuyang party list system kaya nagtulak sa kanya na hingiin sa Kongreso na i-prioritize yung reforms doon sa party list law? Marami kasi talaga umaabuso. Instead na marginalized sector ang talagang naiboboto, nagagamit na ibang mga abusong politiko. Salamat po. Next question, Sam Medinilla, Business Mirror. Ay, good morning, ma'am. Under po dun sa EO 107 na nirelease recently ni President Marcos, may TWG raw na i-create para i-review yung base pay and allowance increases ng mga MUPs. Nakalagay po doon na para raw po maging sustainable. Napag-usapan po ba ito doon sa sa LEDAC meeting kahapon at saka yung proposed na MUP pension reform na earlier na shelf ng economic managers this year po? Hindi po siya napag-usapan kahapon pero ito po ay parte na po noong nakaraang Kongreso, 19th Congress. At ipinupush din po ito ng Pangulo. Tapos last na lang po, yung proposed na increase po dun sa base pay increase tsaka yung sa allowance po, magkano po kaya yung gagastusin ng government for that starting next year? At saka saan po kukunin yung funding? Kung saan kukunin, sabi po ng DOF at ng OES at DBM, ito po ay meron na po na nakalaan para sa 2026 budget. Bali, magkano po kaya? Sa ngayon po, wala tayong pinaka-details kung magkano, pero nakalaan po ito. Hihingin ko po ang pinaka-detalye kung magkano sa kanila. I-clarify ko lang, kasi di ba na recently lang po na mention ni President tong increase na to. Pero yung parang yung deliberations po doon sa 2026 budget, parang nagdaan na rin po siya. Nasa final phases na po ngayon. So, paano po siya na-include doon sa... Kasi po yun ang nais ng Pangulo even before. So, talaga po na pinalano po ito. Thank you po. Next question, Marisol Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, may we have your thoughts about the new travel request of Congressman Pulong Duterte? So, he requested na makapag-travel for 2 months in 17 countries. Your thoughts on that? Nais niya magbiyahe. May pera siya. Gawin niya yung pera niya, sabi niya. 17 countries? Nasa kanya po yun. At kailangan din siguro malaman ng constituents niya na siya ay nasa ibang bansa at nasa bakasyon ng halos more than 2 months. So, wala tayong masasabi kung yan ang nais niya. But since it's a personal travel, he is not required to report to his constituent. Ganun po ba yun? Do you find this concerning in a way? Dapat malaman ng mga constituents niya dahil more than 2 months siya mawawala. Kahit na hindi po siya official travel. Kahit hindi siya official travel. Kasi lahat ng public servant dapat nagsisilbi sa bayan. At kung magbabakasyon ng mahigit 2 buwan, hindi natin alam kung paano niya i-explain ito sa kanyang constituents. Well, anyway, meron siya. Alam niya naman po ang kanyang ginagawa. Thank you, Yusek. Follow-up question from Chloe Ofana, Business World. Yusek, pasensya na. Ibang topic po. Maybe just get the Palace's reaction on the 3-month high unemployment rate po, which is weird kasi po ngayong holiday season dapat mas mataas po ang employment rate pero nakikita po natin na bumaba po siya hitting 3-month high. Sa ngayon, hihingin po natin ang opinion ng DOLE. Wala pa po sa atin na ibigay
na anumang update tungkol dyan. Next question, Ivy Reyes, Billionario. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, with the President prioritizing the Independent People's Commission Act, does the ICI still have the President's confidence? Yes, still. Wala pa naman po yung batas eh. At tiwala po ang Pangulo sa mga ginagawa po ng ICI. So kahit po na-mention na po ni Ombudsman Boying Remulla na posibleng ma-dissolve at kahit na sinabi ni former Commissioner Rogelio Babe Singson na walang pangil yung ICI, Malacanang still confident? Walang pangil in a way dahil walang contempt powers. Yes po, and the budget issues before. May budget na po. Nasa kanila po yung budget. At yung printer, even before may photocopier, heavy duty. Hindi lang po siguro napansin ni ating mahal na Secretary Babe Singson. Well, anyway, walang pangil. Hindi po naman ito gagawin ng ating Pangulo kung walang pangil. Yes, oo, wala silang contempt powers because katulad ng sinabi natin, hindi ito ang purpose na isinagawa itong Independent Fact-Finding Commission, kundi mag-gather lamang ng mga documents, data, evidence, na maitutulong kapag nais na isampa ang isang kaso sa DOJ o sa Ombudsman. At marami na po ang nasampahan, marami na rin po ang na-freeze ang assets. So, hindi po natin masasabi na walang naging pangil ang ICI. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Doon sa Independent People's Commission na gustong i-prioritize ni Pangulo, di ba natin nakikita na baka magkaroon ng duplication, redundancy since meron naman tayong ombudsman? And ano ba pagkakaiba nito doon sa function ng ombudsman na Yusek? Actually, napag-usapan yan kahapon at nagbigay ng opinion ng ating Pangulo. Natignan lamang kung hindi magkakaroon ng duplication ng work. At especially with the ombudsman. At wag magamit na weapon, ma-weaponize ito sa pamumulitika. At yun ang tingin natin na aaralin mabuti ng ating mga mababatas na hindi magkaroon ng duplication of work or magkaroon ng overlapping ng jurisdiction between this IPC and the Ombudsman. Last question, Kathy Valente, Manila Times. Yes, good morning, Yusek. Yusek, can you confirm reports that Education Secretary Sani Angara and the ICT Secretary Henry Aguda are on their way out? And how's the performance evaluation po ng ating mga cabinet? Denied po, dahil kahapon lamang po ay kasama namin sila sa LEDAC meeting. At nagbigay din po sila ng kanilang mga proyekto sa private meeting with the President. So, we denied. Okay, isa pa ma'am, follow-up lang. What does the President think about the performance of his cabinet this year despite yung sunod-sunod na pagbitiw ng kanyang mga cabinet following yung mga allegations sa corruption related sa flood control? So, paano po marirate ng Pangulong ating cabinet this year? Sa ngayon, nakikita po ng Pangulo na ang kanyang mga cabinet secretaries ay nagtatrabaho. Nakita naman natin, sunod-sunod ang kalamidad, sunod-sunod ang bagyo, pero nandiyan pa rin po at nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. So, kontento po ang ating Pangulo sa lahat ng kanyang mga cabinet secretaries at habang nananatili sila dyan, nandiyan pa rin po ang tiwala ng ating Pangulo sa kanila. Pero ma'am, meron bang mga susunod na sisibakin or maalis sa pwesto? Sa ngayon, wala pa sa ating na ibibigay na anumang update. Wala pa po. That is the last question, Yusek. Thank you. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, 60 billion excess funds ng PhilHealth na gamit sa health at social service programs ng pamahalaan. Binigyan diin ngayon ng Department of Health na karamihan sa 60 billion pesos excess fund ng PhilHealth ay napakinabangan ng taong bayan. Salungat sa sinasabi ng iilan na gamit ang pondo sa health at social services ng pamahalaan, kagaya na lamang ng Health Emergency Allowance o HEA. Ayon sa report ng DOH noong Martes, umabot halos sa 6 million na healthcare workers ang nakinabang sa nasabing programa ng PhilHealth. Ang HEA ay ibinibigay sa mga healthcare workers na nagsilbi at nagsakripisyo para sa publiko noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic na hindi nabayaran noon.
Nagamit din ang pondo para sa iba pang programa, katulad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients at ang pagbili ng iba't ibang medical equipment para sa DOH hospitals, LGU hospitals, at primary care hospitals or facilities. Malaking bahagi rin dito ay napunta sa 3 DOH health facilities at sa health facilities enhancement programs. Dahil sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., walang pera ng taumbayan ang masasayang. Lahat ay napupunta sa makabuluhang programa na naglalayong maiangat ang kalidad ng pamumuhay, lalo na ang kalusugan ng bawat mamamayan. At sa usapin naman ng kalusugan, muli, zero balance billing, higit 1 milyong pasyente na ang natulungan sa loob ng 4 na buwan. Bilang bahagi ng kampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang healthcare sa bansa. Umabot na sa higit 1,078,000 patients ang natulungan ng zero balance billing program ng Department of Health. Matapos lamang ng 4 na buwan. Ayon sa pamunuan ng DOH, patuloy ang full implementation ng zero balance billing sa mga DOH hospitals upang tiyakin na lubos ang alagang maibibigay ng programa sa sambayanang Pilipino. Makakaasa ang mga kababayan natin na mananatiling abot kamay ang maayos na kalidad na serbisyo ng mga pampublikong hospital at libre ang pagpapagamot para sa mga lubos na nangangailangan na mga kababayan natin.